Later we'll ask, no? Punta po kayo kay Ate Beth, pero pwede ko po bang makita kung sino po yung nakatapos ng buo, kompleto, Christian Living? Para po makita namin. Because next week, graduation po ulit tayo. Okay po. Patingin po ulit ng kamay, nakatapos ng Christian Living, kompleto. Okay. Later po, bago umuwi, please go to Ate Beth para po ma-confirm at maisulat po kayo. Kasi gagawan po ulit yan ng certificate for graduation. 10:40 na po. Mag-start na po tayo. Sige po, maupo muna po ang lahat. Ipayapa ang sarili. Okay. This would be very quick. Self-control. Yun po yung last topic natin. So yung last two topics na ayaw na ayoko, ay kailangan pa rin nating i-discuss. No? Self-control. Pero review lang po muna tayo. L, J, P, P, K, G, F, G, S. Self-control. Okay po. Sige. I hope na 15 minutes lang matapos natin to. Father, we come before you once again. Thank you that you are the God who is in control. And we submit everything unto you. Take charge. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po nakapanood ng Inside Out 2? Ayan, nakapanood na kayo. Kami din mag-anak sa TV kagabi lang, no? Pero yung iba talagang ginastusan ng, magkano na ba sinin ngayon? 295, 300, ang mahal, no? Pero ang bilis is spill out. Meron na agad sa social media, Inside Out. Let me quote, sabi sa Inside Out. Okay. Spoil. Ay, sorry. Di pa ba napapanood? Hindi. Ito lang. Sabi nung isang statement sa Inside Out, our emotions are valid. Totoo naman. Tama. Our emotions are valid. But our behaviors are our responsibility. Uulitin ko po. My emotion, your emotions, parang sa Inside Out, may iba't iba kasing emotion. Hindi ko talaga sino? Si sadness, si joy, tama ba? O yun, yung mga pangalan nila, no? Ay, so, hindi ko, mahirap po kasing manood ng hindi, malikot yung dalawang, that pinapapanood na lang, no? We are all created emotionally. Lahat po tayo ay nilikhang may emosyon. No? Kaya po sabi, valid yung emotion mo. But the result and the behavior that we are manifesting because of our emotion, responsibilidad mo at responsibilidad ko yun. And that's where self-control comes in. Doon papasok ngayon yung self-control. Napakasimple po nung definition natin, no? Self-control is to control yourself. Walang ibang pwedeng kumontrol sa sarili mo kung hindi dapat ikaw. Ang may responsibilidad sa sarili mo ay ikaw. Hindi sinasabing bawal kang magalit. Even the Bible is telling na hindi naman bawal kang magalit. Sabi, in your anger, kung magkakaroon ka man, darating ka man sa point na you are in angry bird mode, no? Do not sin. Do not sin. Yun lang naman yung sinasabi doon. But to feel the emotions, pwede po yun. But papasok tayo doon sa how you take control of your emotions. Okay lang po yan, no? How would you take control of your emotions? Sabi, self-control. Ikaw ang mayroong responsibilidad dyan.
Okay? Parang kanina, naupo ako dun sa basa. Ang emosyon, ako naman talaga, kung kailan magsasalita na saka pa nabasa. Kung wala kang take of yourself to control yourself, baka kung dating tayo, yun pong sabi kanina, no, baka napamura. Ano ba namang tubig to? Di ba? Lahat namumura mo. O lahat nasasabihan mong ng, ay, kalabaw. Ay, na-get nyo po yun? So, the problem is, to control oneself is so hard. Mahirap. Mahirap pong kontrolin ang sarili. No? Pero here's my proposition to all of you. Naka 5 minutes na ako. Ang kadalasan po kasi natin ginagawa is to control other people. Yun yung problema. No? We are imposing to other people, dapat ganito ka eh. Dapat ganyan ka. Ba't mo sinasabi pa yan? Dapat hindi mo na yan sinasabi. We tend to control other people, not minding, hindi natin tinitingnan na dapat palang may kontrolin sa sarili natin. Sabi nga po ng isang pastor, kung magiging stricto ka, huwag kang magiging stricto sa iba. Maging stricto ka sa sarili mo. Halimbawa, pananamit. Kung yan ang standard ng pananamit mo, sa'yo na yan. Huwag mong i-impose, oy, dapat ganito ka. Dapat ganito lang ang damit mo. Huwag mong i-impose sa iba. Get po natin yon. Kung magkakaroon ka man ng pagiging stricto o kokontrolin mo man, sarili mo yon. At kung kokontrolin ng sarili, ang hirap eh. Sarili, kontrolin, no? So there are two P's na gusto ko lang matalakayin natin or ma-discuss natin when it comes to self-control. Natetest po ang self-control in two things. When there is pleasure and when there is pressure. Ulitin ko. Natetest ang self-control when there is pleasure, parang masarap na sopas, that's pleasure. Ang hirap kontrolin na sumubo at humingi pa ng isa pa. Hindi naman chicken joy, pero isa pang sopas. When there's pleasure, mahirap mag-control. And when there's pressure, mahirap ding mag-control. Diyan lang po tayo mag-dwell. Puntahan muna natin si pleasure. Simple po nung sample, no? Sopas. Sino po ang nasarapan sa sopas? Taas ang kamay. Okay. Thank you, Ate Mean, sa pagpapasarap ng aming pagkain. Pagluluto ng may pag-ibig. When there's pleasure, ang hirap kontrolin. Kaya ngayon, ang nangyayari, napupunta ka into the extreme. Okay? Halimbawa, kasama ka na sa grupo ng medya. Diba? Pagkasama ka sa grupo ng medya, diabetes, di ba may kinokontrol ka na? Kinokontrol mo na yung intake mo ng kanin, ng sugar, at ng kung ano pang, ng carbs, ng ano pang pwedeng ma-transform into glucose. No? Kahit pa yan ay fructose. So iba-iba pang ano yon, no? Pero kung bakit ba may medya ka na, mas masarap pa rin talagang kumain ng may kanin, ng cake, ng ice cream, no? Tapos hindi matatapos yung pagkain mo ng, oy, may dessert ba dyan? May makapuno man lang ba? O kung saging, o kung ano, di ba? It's hard to control when there's pleasure. Yung saging ba ay pupunta sa bibig mo nang lumalakad, tapos susubo niya yung sarili niya sa'yo? Hindi. Yung Coke ba, bubuksan niya yung sarili niya, tapos ipapainom niya yung sarili niya sa'yo? Hindi. It's you, the self, that should control. Di ba ang hirap? No? Medya pa lang yung pinag-uusapan natin. Paano pa pag medianoche na, yung merong high blood, paano pag pinag-usapan pa lahat? Yan. No? Sa matatanda yon, punta naman natin mga kabataan. Ano ba ang pleasurable sa mga kabataan? Humilata, mag-cellphone, magbarkada, tumakas sa gawaing bahay, pumunta ng church.
Di ba? Pleasurable yon. It's hard to control yourself. Kaka-basketball, kaka-bike. Again, when there's pleasure, napupunta tayo dun sa extreme. No? Ang hirap kontrolin. Na pag tinanong nyo si Kuya B ngayon, ang dami niyang kinokontrol. Di ba? Problema sa kinokontrol niya, hindi yung sarili niya. Yung nagsasalita. Pag mahina boses, pag nalayo, na-get nyo po, ang gusto ko lang i-point, mahirap ang control. Mahirap talaga ang control. Okay? Now, let's go to the pleasure itself. Kailan ba nagkakaroon ng pleasure? Kapag mayroong temptation. Ulit, hindi pupunta yung coke sa bibig mo kung hindi mo kukuhanin. Nandyan lang naman yan, temptation. Andyan lang naman yung sopas, nandyan lang naman yung matatamis, di ba? Andyan lang yung barkada, andyan yung phone sa mga kabataan, di ba? Sa, ano bang pleasurable sa mga nanay? Ang mag-shopping, di ba? Pleasurable. Shopping online, Shopee. Pleasurable. Ang hirap mag-control. Tapos, kaka-Shopee mo, hindi ka mapakali, tinitingnan mo, nasa na ba? Malapit na ba? Ang tagal naman. Diba? Now, going back, pleasure comes in when there's temptation. But again, ang pinag-aralan natin, kapag may temptation, nagkakasala ka na ba? Hindi pa. When you give in to the temptation, kapag ikaw ay kumagat na doon sa temptation. Doon na tayo nagkakaroon ng pagkakasala. Everything in this world seem to be pleasurable. Yan po talaga ang gawain ng mundo. Ipakita na ang mga bagay-bagay ay pleasurable. Alam niyo po sa pagkain, sorry no, expert talaga ako sa pagkain. So, minaster ko na yan. Alam niyo po yung mga kainan sa pagkain, grabe tawa yun, di nawawala hanggang... ano po, observe nyo, ano po ginagamit nilang ilaw? Puti ba? Hindi, di ba? Yung malamlam, yung orange-orange. Tingnan nyo po yung mga kinakain natin, kwek-kwek, sa mga street food, yung mga ihaw-ihaw, kinukulayan ng orange, no? Maganda kasi sa mata, no? Pleasurable to the flesh. But again, ang topic natin is spirit, walking in the spirit, Christian living. Christian living is in the spirit. Pero ang kalaban natin is what is pleasurable to the flesh. Kung ano yung, ay masarap to. Kaya, obserbahan po natin. Huwag po tayong padaya. Makikita niyo po, ganyan talaga ang takbo ng mundo. Kulay pa lang po yun, mata pa lang po yun. Alam niyo po sa pag-aaral, sabi po sa napakagaling ng technique ng marketing, pag pumunta po kayo sa SM or anumang mga mall, aralin niyo po, amuyin niyo. Kakaiba yung amoy, lagi. Yung bang attracting, yung lulutang kang bigla, tapos pupuntahan mo yung amoy. Ang ayoko lang pong amoy sa SM, yung napakatamis ng amoy ng waffle. Ano ba yun? Oo, sumasakit ulo ko sa tamis nun. Sa Belgian waffle po. Opo. No, aralin nyo, ganun po. Ito pa, tingnan nyo kung paano manipulate ang mundo. Punta po kayo ng SM o kung ano man. Makikita nyo po yung kahit yung tunog nila. Mahuhumaling ka dahil ulit-ulit. Tapos may time pa, happy to serve. Di ba? Papalakpak pa. At dati po siguro kayo sa SM, no, Tay Joseph. Ganyan po yung temptation. Ganyan po yung pleasure. It will tempt you na mawala ka sa control sa sarili mo. Get nyo po yon? Now, I don't know kung ano yung pleasure ninyo kasi magkakaiba po tayo ng pleasure. Yung iba po sa inyo, pleasurable ang pagbabiyahe, katulad ko. Yung iba naman, pleasurable sa inyo yung pagtulog sa bahay lang, yung mga couch potato. But what I would like you to realize is this.
What is pleasurable to you might be damaging to yourself if you would be out of control. Get po natin yon? Minsan, pleasurable lang siya sa una. Pero kapag naging out of control ka na, it will damage yourself. Kasi nawala ng self-control. Get po natin yon? Tapos na po tayo dun sa pleasure. Hahayaan ko na po kayo ang mag-assess sa sarili ninyo. Ano nga ba yun? Oo nga, no? Di ko pala nawawala pala yung control ko sa sarili kapag nandyan na yung pleasure. Di ko po alam kung ano yon sa inyo. There's another pleasure, the tendency to go back to the past. Yung sinasabi ni Ate Malu kanina, yung bumalik sa pagsusugal, bumalik sa pag-inom, bumalik, there's a pleasure, no? Pero sabi nga, pag daw Kristiyano ka na, dapat yung dating lasa ng alak, mapait na yun sa'yo. Diba? Yung tunog ng chismis, dapat maingay na yun sa'yo. No, hindi mo na yung tinatagalan. Dapat naiiba na siya. Hindi na siya pleasurable sa'yo. Let's go to pressure. Eto din, natetest ang self-control kapag may pressure. Dito na nagkakalabasan ng control. Ano po yung mga pressure karaniwan sa atin? Sunod-sunod at patong-patong na bills. Bukod sa bill natin, diba? Pero may mga Meralco, tubig, LPG, diaper, gatas, lahat. Sunod-sunod. Lalo kapag A15. Nararamdaman niyo po ba yon? Pag A15, sunod-sunod. Andiyan na si Judith saka si Mamu. Kilala niyo po si Mamu? Si Mamu Mutol. Kapag po may pressure, lalabas na ngayon, na out of control ka na. Diba? Hindi mo na alam kung sino tatakbuhan mo, saan ka lalapit. Nawiwindang ka na, nawawala ka na sa sarili mo. Kaya po marami nababaliw kapag na-overwhelm ng pressure. Naget nyo po yon? So kapag may pressure, make sure nakokontrol mo pa rin yung sarili mo. Sa trabaho po, sunod-sunod, no? Puntahan mo to, gawin mo to. Eto, may due date ka din dito, gawin mo to. Hindi pa tapos yung gawain, pinapagawang isa, may susunod pa. Napakataas po ng pressure sa trabaho, lalo kung production kayo. Alam niyo yan, may due date, no? Ang taas po ng pressure, kapag hindi mo nahawakan ng sarili mo, pag nawalan ka ng self-control, diyan na yung magkukwit ka na lang, diyan yung mapapamura ka na lang, diyan yung i-curse mo na lang yung amo mo, i-curse mo na lang yung trabaho mo. Sa mga may trabaho po. Sa bahay, ganun din. Pag na-pressure ka na ng bayarin, lahat ng pangit makikita mo na. Konting kaluskos lang ng anak mo, galit ka na. Ano ba yan? Naget niyo po yun? Nawawala po tayo sa control because of pressure. Sa church, ang dami ding pressure, no? Balikan natin yung concern natin. Church, lupa, nakaka-pressure. Nawawala na tayo sa control. Nawawala na tayo sa sarili natin. So again, it's a reminder, oo, may pressure sa lupa, concern dyan sa lupa na to, okay? Gusto niyo po ba ng lupa? There's a pressure sa lupa na to, pero balikan po natin yung tanong katulad last week. Nasa sarili pa po ba natin tayo? Nasa control pa rin po ba natin tayo? And 1 minute, I'll end. Katulad po ng finlash kanina ni Ate Malu. Tenga, mata, ilong, bibig, paa. Yan po yung may mga control po tayo eh. Pero kapag po hindi natin na-control yung pleasure and pressure, ang bilis po niyan. Ang bilis magsalita, ang bilis mag-isip, ang bilis makarinig ng mali, ng pangit, no? Kaya po sabi ni may isa pong mahirap
na i-tame. Sabi po ni James, kung may mahirap i-control, no? Sabi, kaliit-liit na parte ng bahagi ng katawan, pero kay hirap kontrolin. Ano daw po yon? Dila, bibig, no? Bakit po ba dapat kontrolin yan? Because whatever you speak your heart. Ulit. Kailangan mong kontrolin siya eh. Kasi kung ano pong sabihin niyang bibig na yan, you are exposing your heart. Get po natin? Ibig sabihin, kapag nasalita mo na yan, nawawalan, it's either nakakontrol ka pa sa puso mo o sa isip mo, mind and heart, or your spirit, may control ka pa rin, or kapag yan ay nalabas na, ima-manifest niyan kung you're in control or you're out of control. So 11 na po, ang tanong po sa atin, how's your self-control? Hindi po natin dapat tingnan yung iba dahil sinabi nga po sa kanya, self-control. Sarili po natin. Okay? Now, in the last, yung discussion, 11, but in the last 4 minutes, I want you to go back to your notebook. Kasi tapos na po tayo. Ito na po yung Christian Living 101. Next week ay graduation na po. I want you to get your notebook, kahit ano po yan, kung phone. I want you to conclude yung Christian living mo. Hindi ng katabi mo, hindi ng asawa mo, kasi may mga mag-aasawa dito, no? Christian living mo. Remember that Christian living is personal. Remember that it's a personal walk. Hindi mo pwedeng sabihin na kaya ganito ang Christian living ko dahil sa kanya. Hindi. Sa'yo yan, personal yan. No? So I want you to conclude dyan sa notebook. Sa lahat nung siyam na yon, LJPP, GFGS, alin sa tingin mo yung kailangan mo may kailangan ka pang i-improve, lahat. May kailangan ka pang personal sa'yo, no? Tapos, ano yung pwede mong gawin? Commitment mo sa sarili mo to improve that. Halimbawa, yung kindness. Okay? Dahil ako hindi ako kind when it comes to my words. Lalo sa anak ko. Pipiliin ko, starting today, unti-unti. Ulit, unti-unti po Christian living it's not perfection. It's a process. Never po siyang perfection. It's a process. So yun lang po. Bigyan ko kayo ng 5 minuto. I want you to conclude. Sulat nyo po. Maliban kasi na nagsusulat kayo, hindi po yan nare-retain. Ngayon magsusulat kayo, aalalahanin nyo yung iba pa. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness. Aalalahanin nyo pa siya. While looking to yourself. Sarili nyo po ang tingnan nyo Wag po yung biyanan, wag po yung manugang, wag po yung kapitbahay. Sarili nyo po. Hindi po kailangan lahat, kahit isa lang po. And then we will pray. Sige po. 5 minutes.
Thank you. Sige po, I don't know how serious are you pagdating po sa Christian walk ninyo or Christian living. Di ko po alam kung ano sinulat nyo dyan, gaano kayo kaseryoso nung sinusulat nyo yan. Kayo na po yan, no? Relasyon po natin yan sa Diyos. But to end Christian living topic, I would like to bless you with a prayer and would like to remind all of you, sabi po ng Genesis 2, verse 7, "Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath or spirit of life, and man became a living being." Kung tayo man po ay mamumuhay sa buhay na ito, sabi living being, hindi ka living doing. Hindi kung ano ginagawa mo ay ikaw. Kung ano ginagawa mo is just a manifestation of your being. Living being po tayo. Kung meron man tayong dapat pinagpafokusan, hindi yung doing. Oy, yung galing naman yun sa church. Ay, laging active. Good po yon. Hindi ko po sinasabing masama yon, no? But kung meron man po tayong dapat minamaster, kung meron man po tayong dapat na pinaghuhusay at pinagbubuti, yung spirit po natin, the living being inside of us. Let me pray for all of you. Father, I declare that once more, you just let the fresh breath of life be upon my brethren. That spirit, that life, that originally that you have given us. Dalangin ko po na muling buhayin niyo po yung spirito, yung mind, yung heart ng bawat isa sa amin, that we may walk with you, that we may walk in righteousness, that we may walk in all the fruit of the Spirit that we have discussed. God, we want to walk with you. We want to walk the way you want us to walk. But what I pray right now, strengthen the Spirit. Palakasin niyo po yung Spirito ng bawat isa. So that when temptation comes, will not give in, will not give up, but instead will give glory to you because we were able to conquer, we end up victors. Thank you, God. Sa Kanya na ang Spirito ay malamig, sa Kanya na ang Spirito ay down. Right now, I pray, God, once more, a fresh breath of life be upon each one of us and be upon this church. That in this church, the love, the joy, the peace, the patience, the kindness, the gentleness, the faithfulness, the goodness, and the self-control will visibly manifesting, kitang-kita, ramdam na ramdam, lasang-lasa sa buhay ng bawat isa at sa church na ito. Thank you, God. All glory to you, only to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless you and congratulations po dahil magkikita po tayo next week for your graduation. Then gayak-gayak na po kayo kasi we're about to enter a more serious topics to discuss. Magdo-doctrine part na po tayo by July. Starting July po, we'll talk about doctrines, no? Pero hindi po yun yung sobrang lalim. Siyempre doon muna po tayo sa mababaw-babaw. And I hope when magkakaroon na po tayo sa July ng doctrinal class, I hope I open po ang bawat isa. And what I am pleading from all of you, please, kung meron man po kayong hindi mauunawaan, kung mayroon man po tayong hindi pagkakasunduan sa loob ng isang oras na yon, isang oras lang po kasi yun no? Yung maximum.
wag na lang po sana that time. Pag-usapan na lang outside. Patapusin lang po yon. Ngayon, kung may hindi malinaw that time, yung 1 oras na yon, i-raise nyo po sa amin para po, if in case hindi talaga siya malinaw, lilinawin po the other Sunday. Okay po? Hindi po ibig sabihin nun ay isi-set aside na lang, lalo kung di naman talaga malinaw. Hindi po. Lilinawin, but not at that time. Kasi sayang po yung oras. Okay po tayo doon? Sige po. God bless you all.